Umaga ng June 10, 2024, nagulantang ang pamilya Maranan nang bigla na lang paslangin ang ilaw ng kanilang tahanan na si Nanay Carmen. Ang sospek sa krimen, isa raw multo na mamamatay tao. Pero ang anak na lalaki ni Nanay Carmen na si Arnel, diskumpiyado. Ang kanyang hinala, isa sa mga dating tauhan nila sa resort ang pumaslang sa kanyang ina. Nakita ko po yung kanyang damit, naka-Roots po ang pangalan. Yung po nakikita ko rin po sa kanya at nagtugma rin din po. Nung aming pong hinanap doon sa Facebook niya, iisa po yung kanyang damit na nakalagay. Kaya po sabi ko, imposible ka ako na hindi ito. Sabi ko, hindi ito ako magkakamali na siya po talaga yun. Alam daw ng dating tauhan ng resort lahat ng pasikot-sikot sa bahay ng pamilya Maranan. Hanggang sa breaker ng kuryente na misteryoso raw na namatay. Hindi po yun multo. Tao talaga yun. Pag-aralan natin ang iba pang mga anggulo ng CCTV. Dito, makikita ang pagbaba sa hagdanan ng tila isang taong may talokbong na puting kumot. Sumili pa siya sa likod ng pader kung saan natutulog si Nanay Carmen. Maya-maya, bumalik siya sa hagdanan at pumanhik. Hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Ilang sandali pa, sa labas ng resort, nahagip ng CCTV ang lalaki mula sa labas na nakataklob na rin ng tuwalya. Noong mga oras na yon, napatay na pala si Nanay Carmen. Ang masaklap, walang kasamang matanda na mangyari ang krimen. Nung sumili po ang suspect, at saka nung namatay na po yung kuryente ng bahay. Siguro po nung ganun pangyayari, nagkaroon po ng oportunidad ng ating suspect na may sagawa ang krimen. Tinawagan ko po ang aking ina. Pagsilip ko po dito, wala. Pagtapos pagtingin ko po dito ko po nakitang nakabulagta. Ay ngayon ko po, hinawakan ko po agad ang kanyang isang kamay at pinakaramdaman ko po siya. Dito po ang mother ko natulog nung gabing yon. Ito po mga cabinet na to, ito po ay nanadat niyan ko, lahat po ito ay bukas. Doon po ako nagtaka bakit mga bukas ito. Akin pong tiningnan ang CCTV, nakita ko po lahat ay bunot na. Yan, tapos sabay ko po agad na ibinalik lahat ang CCTV. Doon ko po nalaman na may gumawa na talaga sa kanyang kakaiba. Naniniwala ang mga anak na nanlaban at pumalagpas si Nanay Carmen. Yung buong palibot po nitong tinulugan po niya, doon po sila nagpaikutan po sila ng doon po sila nagbunuan. Dahil, kaya basihan ko doon, balik-baliktad ho lahat ho yung mga nasa palibot niya. Pati ho yung kanya, tsaka dito siya nakatulog, ay bakit po nakabot po siya doon sa lugar na ito? Nakita rin ni Jenny na mga bubog ng florera na malamang daw na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Dalawa to, ito yung isa, yun yung isa ang nakuha niya. Para kay Arnel, malinaw ang naging paraan ng pagpaslang sa kanyang ina. Siguro, hampasan ng gayon. Eh magulang ko, nagpapagulong-gulong na siya dito hanggang siya, siguro dito na niya, dinukdok ng dinukdok. Base sa investigasyon, pinaghampas ng flower vase ang biktima. Sa autopsy, puno ng pasa at duguan ng muka ni Nanay Carmen. Nagkanda bali-bali rin ang kanyang mga buto sa dibdib at tadyang. Dito sa ating sa autopsy report ay blunt force trauma to the head. Talaga lang po yung ulo talaga ang napuruhan sa kanya na. Kung titingnan sa kilos at ilang pagkakapareho ng suot, kutob ng pamilya ni Nanay Carmen, nang salarin ay ang datingan nilang tauhan. Ang sinasabing dating tauhan ay si Roland Mauro. Maraming beses na rin ito nasibak, pero ilang ulit ding naibalik. Marami po kaming pinagdaanan na po niya ng magkakasama. Di ko po ini-expect na ganun pala ang mangyayari sa aking magulang. Nung una, gusto pa raw pabalikin ng mga anak ni Nanay Carmen si Roland para masamahan ang biktima sa pagbabantay ng resort. Subalit, binalaan sila ni Nanay Carmen na pinagbantaan na pala ni Roland ang buhay niya. Sabi po niya sa akin, hindi ka mo pwedeng pabalikin yan. Yan ay kaya ako pinagbabantaan yan. Hindi na po ako nagpilit. Hetong malupit. Mukhang hindi lang daw pagpatayan nangyari. Tingin ng mga naulila ng biktima, may iba pang kasabwat si Roland
na naging pakay naman ay pagnanakaw. Nawawalan kasi ang ilang mga gamit ni Nanay Carmen, gaya ng cellphone, pati ang kanyang bag na may lamang halos 80,000 piso. Sinubukan din daw buksan ng kawatan ng vault ng resort. Nag-text pa raw ito sa anak ni Carmen gamit ang mismong cellphone ng biktima para hingi ng code ng vault. Paggising ko ng umaga, nakabasa ako ng message na, Jenny, paano buksan? Nakalimot ako. Hindi ko pinansin yung text niya sa akin na yun dahil papasok naman ako dito. Hindi ko pa napansin na wala na siya. Malakas ang kutob ng mga kaanak ni Nanay Carmen na si Roland Mauro nga ang pumaslang sa biktima. Pero ang tanong, magtutugma kaya ito sa investigasyon ng pulisya?